May paraan bang maging or may shortcut dito sa knowing thyself, knowing your true self? Oo naman, mm. Isang factor talaga is 'pag you can control your mind. Very simple siya na ano 'no, paraan, control your mind. How can you control your mind? Na marami kang iniisip 'no? Yan ang challenge sa'yo. If you can control your mind tapos hindi ka talaga maniniwala sa kung anong sasabihin ng mind mo, good job, yan na yan. Pero it is a requirement and a practice, day to day, moment by moment. As much as possible, wala ka talagang iisipin. Puwede naman siyang kahit wala kang spirituality o kung gusto mo lang talaga baguhin yung life mo 'no, kung yung goal mo lang talaga na you want to live simple, yung gano'n na wala kang notion na yung parang wala kang calling sa mga spiritual, yung gano'n. Okey lang din 'yan kasi naranasan din ko din naman 'yan, na binago ko yung life ko without touching my spirituality. Yung gusto ko lang talaga na maging maayos yung life ko na yung kung ano man yung nangyari sa akin before, hindi ko na siya ma-bring back sa now moment ko, 'no. So, ano ba yung ginawa ko nun? Yung mga memory, ni-let go ko siya, fino-forgive ko yung sarili ko, bakit siya nangyari, yung mga tao, mga circumstances. Forgiveness talaga, mahirap siya 'no, mahirap talaga forgive 'no, kasi 'pag yung mga tao 'no, nasaktan ka ba talaga sa mga pangyayari, oo, mahirap 'yan. Pero kung gusto mo talagang baguhin ang buhay mo, bakit ka magle-linger sa past na hindi mo na 'yan maibabalik, ah? Kaya isipin mo ang past hindi na siya maibabalik, bakit mo pa siya i-bring back? Kung ang tao nasaktan ka na, bakit mo pa i-allow yung tao dito sa present moment mo? Eh, gusto mong magbagong buhay ka, 'di ba? Gusto mong kung mag-change identity ka, wag mong ibalik yung nakaraan. Old na yun, o wag na yun, past na yun, 'no? 'Pag ganito guys, gagaan talaga yung isip niyo, wala kayong iniisip talaga. So ano ako nun, 26 years old ako nun 'no, broken hearted ako nun guys, marami akong mga nobyo. Tapos sinasabi ko sa sarili ko, bakit ba palagi namang yung they cannot really hold on to yung wala akong relationship na magho-hold, walang magla-last. Yung parang second priority lang ako sa tao na yun, yung wala talaga. As in, yung casual, yung gusto ko na merong loyal yung tao, wala talaga siya. So naging ako nun, depressed 'no, na or kahit na even friendship na walang magho-hold, wala talaga siya. So naging lonely ako 'no. 'Di naman masyadong depressed nung nagtataka lang ako sa sarili ko, bakit ba ganito yung buhay ko, na hindi naman ako masamang tao, you know? Yung gano'n ba, yung parang unfair naman, God, na ganito, wala naman akong ginagawa, gusto ko lang naman maging happy, pero yung return sa akin, hindi siya maganda, okey? So, alam ko naman kung bakit guys, hindi ko lang dito explain, pero kung gusto niyo magtanong lang kayo kung ano yung mga reason bakit ganito mangyayari, bakit palagi nilang ulit-ulit. So, mag-question lang kayo sa baba kung ano, okay? Pero ito, ways lang ito para mabilisan yung mag-change na kayong identity, mag-change niya yung life niyo, 'di ba gusto naman natin mag-change ang life natin. So, ito talaga, change mo yung perception mo, meaning wala ka talagang isipin, oo, wala ka talagang isipin kung maaari kung may chance ka talaga na o kung wala kang trabaho ngayon, maganda 'yan 'no, or kung single ka, mas maganda. Kasi wala kang iniisip, kung may family ka sabihin mo lang kahit 1 week lang 'no, ang gagawin mo sa 1 week na 'yan guys, ang goal niyo talaga wala kayong iisipin. Ang isipin niyo lang, first day siguro i-let go niyo yung mga sakit, yung iyak kayo ng bonggang-bongga, iyak kayo ng iyak, sige labas niyo lahat yung galit niyo. Kaya nga maganda talaga mag-isa kayo 'no, punta kayo ng mountain or yung walang masyadong tao na ilabas mo lahat yung galit mo or something 'no. Sa'kin guys kasi wala akong chance 'no, sa kwarto lang ako 'no, iyak ako sa yung pillow ko, inaano ko sa bibig ko ba gano'n para hindi sila makarinig 'no, yung iniano ko yung galit ko ba sa
sa mundo or whatever, no? Yung binuhos ko sa ano, sa unan, sa pillow, no? Sa pillow ko siya, eh, kasi ayaw kong marinig nila yung ano, galit ko ba. So, sa pillow ko siya inano, no? So, kung ikaw, meron chance kang na makita na lugar na hindi naman walang katao-tao, punta ka doon, mag-ano ka, mag-shout ka, ilabas mo yung galit mo guys, kasi suppression kasi yan, nasa-suppress mo yung sarili mo, yung mga emotion mo, na-stuck ba. Dapat ilabas mo talaga siya, ilabas mo, tapos huwag ka mag-judge sa sarili mo, huwag mo rin i-judge yung nakaraan mo. Basta kasi ikaw, gusto mo di ba magbagong buhay ka, o di ba? So, mag-change na ng personality, dapat ilabas mo na yung lahat, parang pinatay mo na yung sarili mo, yung dating mong sarili mo, dapat patayin mo siya. So, ganun talagang ginawa ko, no? Sa kwarto lang ako nito ha, 1 week, no? Ginanon ko talaga, labas ko yung mga galit ko, no? Tapos, one day lang, sinabi ko, parang okay na yata yung iniisip. Wala na akong iniisip. Hindi ko na iniisip yung mga tao. Yung parang vacant na yung talagang, vacant na talaga yung isip ko. Ba? Ko, okay na siguro, no? Tapos, may bigla akong naisip na, magsulat ka ng ano ba yung gusto mo sa life, no? Tapos nagsulat ako. Gusto kong mahanap yung soulmate ko. Ang ugali ng soulmate ko ito, yung husband ko guys, yun talaga siya. Lahat ng sinulat ko siya talaga. Tapos nag-appear din yung mukha niya doon. Tapos hindi ko siya inintindi. Yung mukha ng asawa, hindi ko siya, basta nag-appear lang siya. Kasi nga, pag blank talaga yung mind mo guys, you are closer to God ha. Ganito talaga siya. Nasa Bible yan eh. Pag be still ka, God will talk to you. Oo, totoo yan. Kung wala ka inisip talaga, blankong-blanko ka talaga. At saka naniwala ka rin na may God, no? Kung hindi ka naniwala sa God, mahirap. Ewan ko kung sino walaan mo kung wala kang God. So, hindi ako makaano dyan, no? Kasi ako, may faith ako eh, ever since. So, parang may sa akin noon, hindi ko siya sinabi na may God no'n. Ang sinabi ko lang parang may kumakausap sa akin sa loob ng sarili ko. Yung ewan ko, yung parang intuition, na hindi ko naman intuition 'yun, parang may nagtulak na mag-ano ka, mag-journal ka. Ano ba ang gusto mo sa life, 'no? Tapos i-recite mo siya, gano'n. So 'yun, sinulat ko. Gusto ko ma-meet yung husband to be, yung mga qualities nito gusto, yung country, ang name, or initial ng name, sinulat lahat talaga, perfect talaga sa asawa ko. Na-shock nga ako nung mag-meet kami, parang nag-click agad yung, parang kilala ko na yata 'to siya, eh, I talked to him the phone nung before kami nagkita 'no, pero sabi ko, "Ang gaan naman feeling 'to," parang wala, hindi ka nag-expect ng something, basta magaan lang yung feeling ko sa kanya 'no. Tapos yun na yung sa mga sinusulat ko, meeting my husband to be, travel the world, I can find job, new people, lahat. Nagawa talaga siya lahat in 1 year time. 1 year to 2 years na nabago yung buhay ko talaga. No, umalis ako, nag-migrate, no, kasi nagpakasal, no. Yung gano'n, tapos nakapag-work, nakamit ng mga new friends sa ibang bansa. So gano'n siya ang nangyari sa akin. Very life-changing kasi bagong buhay, new environment, wala akong kaalam-alam sa environment, yung gano'n. Basta gano'n lang siya, maganda siya. Okay, so para talaga siyang new personality. So kung ready ka na mag-change talaga yung buhay mo, itong gawin mo. Clear your mind, simple as it can be. Clear the mind, yun lang talaga. Pero pag older na, no? Kasi ako noon 26 ako, so konti lang yung memory na ma-remember ko. So 1 to 5, konti lang talaga yung ma-remember ko sa 1 to 5. 6 to 26, noon ako whatever memory na na-remember ko, sinabihan ko, erase, delete. Ganun talaga yung sinasabi ko, delete. Gusto ko talaga siyang mawala yung mga memory. Gusto ko talagang mawala siya, as in wala talaga akong ma-remember. And then yung effect na yun, kasi nga wala akong mga intention, gusto ko lang talaga ma-delete yung mga memory, is yung humina talaga yung memories, yung adaptation ng pag-memorize, na humina talaga siya. Kasi nga new identity na kasi ako nung nag-change ka, may magbabago talaga sa'yo. Kasi dati before ako shift sa personality or change identity ako, grabe yung photographic memory ko. Mabilis ako maka-memorize, mga linya, mabilis ako. Pero nung shift ako ng new identity, mahina na ako sa guys, mahina na ako sa memorization. Mas slower na siya. So, pero okay din naman change personality. You can change naman personality every time.
kung marunong ka na talaga mag-clear your mind, no, you can change your personality na, you can adapt new personality. Basta, willing kang mag-change, willing kang mag-work. Okay? So, that's it. This is my advice. Hope it helps. Bye.